Maya-maya, nag-chat na naman siya. Sabi niya, ate, kulang. Baka pwede pakasin pa uli ng 6.5. Doon na ho ako nagduda. Tinawagan ko na yung number ni Ma'am Sonia talaga. Ibang number po kasi yung napag-sendan ko. Yung po nung nasa Teresa Tevez daw po yun. Teresa Tevez. Bali, 3 nga po kami sa isang araw na nakakuan niya. Nabiktima? Opo. Standby Arielea. Modus sa Facebook at GCash laganap. Mga biktima sa Gimba dumarami. Ibalita mo yan, Arielea. Pasok. Magandang tanghali. At lalong-lalo na po sa mga nakaabang sa ating Facebook live streaming ngayong araw. Dumarami ang nagiging biktima ng online scammers na nangahak sa Facebook at ginagamit ang account para makapanloko sa pamamagitan ng paghihingi ng pera sa GCash ng mga biktima dito sa Gimba. Ilan sa mga nakaranas ng scam ay nakapagpadala ng libo-libo sa nagpapanggap na Facebook account holder ng mga kaanak, kaibigan o kakilala ng mga ito. Walang pinipili ang mga scammer at kahit pulis ay nagiging biktima at nagagamit sa panloloko. Kahapon lamang, January 2, 2024, na biktima si Ginang Delia Marquez, 51 anyos, isang cook sa istasyon ng PNP Gimba Station. Kwento ni Aling Delia, nag-message sa kanya sa Facebook Messenger si Police Chief Master Sergeant Supply ng PCNO Sonia Toledo at nagpadala ng pera sa GCash. At dahil regular naman daw niya itong ginagawa, para sa huli, kaagad siyang nagtungo sa isang cash-in location sa bayan upang magpadala ng pera. Matapos niyang maipadala ang 4,500 pesos, nag-message pa ulit ito at humihingi ng dagdag na 6,500 pesos. Dito na nagduda si Aling Delia kaya naman tinawagan nito si PCNS Toledo at sinasabing hindi na sapat ang pera nito sa nais niyang ipadala. Dito na rin niya nakumpirma na nahak ang account ng pulis at scammer na ang kausap nito. Saad pa ni Aling Delia, isang nagngangalang Teresa Tevez ang lumilitaw na pangalan sa GCash account number na pinadalhan at 3 pa silang nabiktima sa araw na yon. Nung mabiktima po ng scammer si Ma'am Sonia, bakit po kayo nabiktima din? Bali, nag-chat po yung account ni Ma'am Sonia sa akin na magpaka-cash-in. Nagpa-cash-in naman po ako agad. Tao Mercury. Ayun, nung pagdating ko dito, isinend ko lang sa kanya. Tapos, maya-maya, nag-chat na naman siya. Sabi niya, ate, kulang. Baka pwede pakasin pa uli ng 6.5. Doon na ho ako nagduda. Tinawagan ko na yung number ni Ma'am Sonia talaga. Ibang number po kasi yung napag-sendan ko. Yung number nung na-isnend nung nag-chat sa akin na Sonia Toledoan. Magkano po ang unang naipadala nyo? Bali, 4,450 po. Kasi nga kinapost dahil 4,500 ang kailangan niya, nagbawas. Nagulat na lang, tinawagan ko po si Ma'am Sonia, sabi ko, ma'am, kako, wala naman na po akong 6,500 sa GCash, so 2,000 na lang po. Sabi niya, sabi po ni Ma'am Sonia, ay ate, sabi niya, nakapag-send ka na ba? Nahak yung account ko, sabi niya. Ay yes ma'am, nag-send na po ako ng 4,450, sabi ko. Ayun, kaya ko lang po alam na hindi na si Ma'am Sonia yung kausap ko. Wala po ba kayong ideya kung sino ang gumagawa? Wala po. Yung pangalan po nung nasa Teresa Tevez daw po yun. Teresa Tevez. Bali, 3 nga po kami sa isang araw na nakakuan niya. Nabiktima? Opo. Dito po sa loob ng PNP Hindi station? po, ako lang po dito sa PNP. So, Kasi ako naman po, sanay naman po kasi ako na pagka nagpakasin si Ma'am Sonia, sumusunod daw kaagad. Kaya parang normal lang po sa akin yung chat na yon. Opo. Ang hindi ko po hindi ko kinonfirm kung si Ma'am Sonia talaga. Samantala nitong nakaraang taon, nabiktima din ng parehas na modus ang estudyante ng all school na si Jenny Ann Galapon. Nakuhanan nito ng halagang 10,000 pesos. Inaakala nito na ang pinadala niya sa GCash ay ang kanyang pinsan na guro. Kalaunan ay nadiskubre niyang nahak din ang account nito. Ayon kay Jelian, ang 10,000 piso na matagal niyang pinagtipunan mula sa kanyang baon araw-araw ay napunta lang sa wala. 21,000 pesos naman ang nawala kay Ginang Melanie Alonso Cayong
ng Barangay Partida 1 sa hacker ng Facebook account ng kanyang asawa. Ayon kay Ginang Kayog, na i-report na nila sa NBI Anti-Cybercrime Group sa Cabanatuan City, Nueva Ecija ang insidente bandang August 2023. Ngunit hanggang ngayon ay wala pa silang nakukuhang update mula sa tanggapan hinggil sa kanilang reklamo. Hindi raw na-trace kung sino ang gumagamit ng Facebook na ginamit upang makapanghiram ng pera sa kaibigan at mga kakilala nila. Ang tanong ng mga biktima at mamamayan, ano raw ang silbi ng SIM Card Registration Act kung hindi naman naaapula ang ganitong klase ng modus sa mga electronic wallet, money transfers o remittances gamit ang mobile phone numbers ng mga telecommunication companies sa bansa. Bakit nga ba? Ito ang inyong Arialea para sa Balitang Lokal ng radyo natin Gimba 105.3 FM, kasama niyo sa pagbabalita at serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Arialea. Laking katanungan yan, ano? Oo nga naman. Radyo natin.